Let us all please stand as we give honor and reverence to the preaching of God's Word. Thank you, brother. Magandang umaga ho sa bawat isa. Ang awit po ng choir ay may pamagat, When God is Silent. Pag ang Diyos po ay mananahimik o tahimik. Well, meron pong isang prophecy ang ating Panginoon in the book of Amos chapter 8, but this is a different kind of silence. This verse is different sa silence na binabanggit ng awit. But I would like this to be declared, I should declare this in the book of Amos chapter 8 verse 11. Amos chapter 8 verse 11. Ang sabi ho rito, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Ang sabi ho rito ng ating pong Panginoon Diyos, narito ang mga araw ay darating, wika ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapadala ng tagutom sa lupain. At sinabi ng Panginoon, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. So verse number 12, And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Magsisipinakbo ang mga tao, lilibot sila, norte hanggang silangan, naghahanap sila ng salita ng Diyos, pero ito'y hindi nila masusumpungan. Darating po ang panahon sa mga tao na kinakausap ng Diyos at hindi tayo nakikinig, ang Diyos ay mananahimik. At pag nanahimik po ang Diyos, ang ibig pong sabihin, simula na po ng paghahatol sa tao na ang Diyos ay nanahimik. Kaya tayo po ay maging magalang sa Panginoon. Hintayin ko kayong mga nasa labas. I will not start reading the Bible pag kayo nasa labas pa. I don't want people outside. Lahat ng iihi, dapat bago kayo umihi, bago kayo pumasok, mag-CR na po kayo. Make that a habit. Make that a habit. Okay? Gawin nating ugali iyan. Kayong mga bata, di nyo naman unless siguro si Brother Jaime, maiintindihan ko ba? Si Brother Fidel, si Brother Ronnie. Mga matatanda na yan eh. At yung may mga gout, alam po ba ninyo, pag may gout at uminom ng gamot, wala kang magawa, kundi tatakbo ka ng tatakbo sa CR. That's my experience. So that's understandable. Okay? Pero kayo mga kabataan, don't ever come. Pagkatapos lalabas kayo, tayo na kayo, upo na kayo, stay put mga bata. We'll start the preaching. Meron ba bang tao sa labas? Reden, check mo. Check mo sa CR. Where's Reden? Yung palang pastor, nasa CR. We'll not start until everyone is in. Let's continue our study on the book of Genesis. We are now in Genesis chapter 25.
We'll be reading. Napag-aralan na po natin ang birth of Esau and Jacob. Kambal po sila. Ang kapanganakan po nila ay ayon sa plano ng Diyos. Ang kanilang kapanganakan ay may layunin. Kaya simulan po natin ang ating pagbabasa. By the way, 60 years old po nang magkaanak si Isaac at si Rebecca. Can you imagine how long it was that they waited? 60 years old na po nang magkaanak si Isaac, and that's found in verse 26. But I'll be reading verse 27. And the boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. And Jacob sod pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall his birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat, and rose up, and went his way. Thus Esau despised his birthright. Nais ko po na maging masipag tayo sa pakikinig sapagkat meron pong mahalagang aral na dapat nating anihin sa simpleng kwentong ito. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, tulungan niyo po, Diyos, ako sa pangangaral ng iyong salita at tulungan niyo po ang bawat isang makikinig dito sa bahay-sambahan at maging yung makikinig, mga Panginoon, sa pamamagitan po ng Facebook live streaming at sa Zoom. Dalangin ko na the message will be brought across sa bawat isa po sa amin. Panginoon, dalangin ko na maging matalino po kami sa buhay. Patawad sa lahat ng aming mga sala at pagkukulang. Nawa kayo maluwalhati sa amin pong pag-aaral ngayong magang ito. In Jesus' name, Amen. Dali lang po. Salamat po sa lahat ng tumulong sa proyekto sa Eastern Samar. Sa September po ay meron po akong invitation na mag-preach sa isang church po sa Eastern Samar. Bala ko pong umalis na, but sinabi ko sa pastor, ayokong umalis ng linggo.
So I might be there from Thursday until Saturday. Panalangin po natin na maging pagpapala, yun pong pamamahayag po ng salita ng Diyos. Kaya sasamantalahin ko po. Alam po ninyo, sa layo ng biyaheng yon, isa sa pinaka-ayoko po na I will just preach once. Kaya sabi ko kay Pastor Gaborni, Thursday night, I will be, let's have a special service at magpipreach po ako sa Grace Life Baptist Church ng MacArthur, Eastern Samar. Yun pong pinagagawa ngayon. So I will be visiting them. And then Friday night, I will be in Salcedo, Eastern Samar. Yan po ay malapit po yan sa Giwan, the last town ng Eastern Samar. So, pakisama po sa panalangin. Ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay pamamagatan ko pong a case of a bad bargain. A case of a bad bargain. Have you ever been part of a bad bargain? Nakaranas na po ba kayo o naging bahagi na ho ba kayo ng isang transaksyon na masamang transaksyon? What is a bad bargain? A bad bargain refers to transaction, agreement, or situation where one party ends up in a worse position than they anticipated or desired. Pag sinabi nating bad bargain ay isa pong transaksyon o isang kasunduan na ang isang partido po ay mas nalagay sa isang masamang kalagayan kaysa kanilang inaasahan. In other words, pumasok ka sa isang transaction, meron kang bibilin halimbawa na isang second-hand na iPhone and excited ka because it is your first iPhone. Excited ka sapagkat you think it was a good deal. So binili mo, ang presyo, hindi mahal, hindi mura. Subalit, paglipas lamang ng isang linggo, yung nabili mong iPhone 16 ay napakadaling malobat. At pag nalobat, pag sinaksak mo, ayaw pa agad magbukas. It was a bad bargain. Akala mo, nakabili ka, it was a good deal, pero ang nabili mo pala ay isang defective na unit. At ang malungkot, nang hanapin mo na sa marketplace o sa carousel, yung nagbenta, nag-deactivate na ng kanyang account. Hindi mo na siya masumpungan. Supposedly, ang usapan ninyo ay mayroon at least 3 months na warranty. Ibig sabihin, pag nasira, pwedeng palit unit o di kaya ipapa-repair, but you cannot find anymore the seller. It's a bad bargain. It is also a deal that is considered unfavorable. Isang kasunduan na hindi kanais-nais, unfavorable, disadvantageous, nakakasama, at regrettable, nakapanghihinayang. And we don't want to be a part of a bad bargain or a bad deal. In a bad bargain, someone made a killing or made a large profit very quickly and easily. Yan po isang idiomatic expression, made a killing. Ibig sabihin, kumita ng malaki sa mabilis at madaling paraan. While the other party suffered loss and feeling shortchanged or cheated. At yun naman pong kabilang partido, yung nakabili, siya po ay dumanas ng kalugihan at ang kanyang pakiramdam, nagagalit siya sapagkat ako ay niloko o dinaya. That's a bad bargain. Ito pong binasa natin mga kasama ay isang halimbawa ng isang bad bargain. Such is the story of Esau and Jacob.
Itong binasa po natin mga kapatid ay isang halimbawa ng bad bargain. In Hebrews 12 verse 16, ang komento po ng manunulat ng Book of Hebrews, sabi niya, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Si Esau, dahil lamang po sa isang mangkok na nilagang usa, venison, ipinagbili niya o ipinagpalit niya ang kanyang karapatan bilang panganay. It was a bad bargain. Can you imagine isang mangkok? Sa ibang English version, 1 meal for the birthright. It's a bad bargain. Sa Tagalog, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na nasa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Mamaya po ating titingnan bakit lugi si Esau ng kanyang ipagbili ang kanyang birthright sa kanyang kapatid na si Jacob, na ang kapalit lamang po ay isang mangkok na nilagang usa. Ang tanong ko po ay ganito, why did it happen? Bakit nangyari? Bakit si Esau ay napakahina namang mag-isip? At bakit naman si Jacob na kanyang kapatid ay mapanlinlang, mapanglamang, bakit nagkaganon? Hindi ba dapat ang magkapatid ay nagtutulungan? Hindi ba dapat ang magkapatid ay nagkakaisa? Nagbabantayan sila, iniingatan nila ang bawat. So why did it happen? What are the conditions that resulted to a bad bargain? Ano po yung mga kalagayan na nagbunga ng isang masamang transaksyon, ng isang masamang usapan? Yan po ang gusto nating alamin, mga kapatid. May 4 na bagay na nakita ko po sa mga talatang binasa natin kung bakit nangyari ang masamang transaksyong ito. May kumita, may nalugi, may masaya, pero mayroong umiyak. Alam niyo mga kasama, one of the reasons when I do not believe yung sa pamomrosilite ng members ng ibang church, follow me very carefully, kaya hindi ako naniniwala na pag nasaan ko ang miyembro ng ibang church para maging member sa Grace Life Church ng Quezon City, sapagkat kung pareha siya ng iglesia ng Panginoon, kung may lumipat po sa atin na mga miyembro ng ibang church, okay? Sasabihin natin, lumalago kami, dumadami kami. How about the other church? Why should my happiness will not be complete? Ang aking kagalakan, ang aking kasiyahan hindi nagiging lubos sapagkat hindi tayo dapat makasarili, mapag-imbot o sa masakit na salita, swapang sa mga miyembro na lumago tayo at the expense of another church. Kaya pag may dumalo sa ating mga miyembro ng ibang church, well, atin silang ipinagpipray, atin silang pinababalik sa kanilang sa kanilang kinabibilangang iglesia, at kung sila ay magsabi, Pastor, hindi ho namin kaya, masama loob namin. May mga tao na pinayagan ko pong manatili sa ating church pansamantala, at sabi ko, pag kayo ay gumaling na, pag kayo ay nawala ng inyong mga sama ng loob and you want to go back to your church where you actually belong, then go back. Why? Sapagkat ayaw po natin na tayo masaya at ang iba naman ay umiiyak. Pero yan po ang nangyari dito. Why did it happen? Bakit nakayanan ni Jacob na siya'y masaya na nagkaroon siya nang hindi naman sa kanya, samantala ang kanyang kuya ay tumatangis? Bakit din naman kasi ang kanyang kuya ay ipinagbili ang kanyang karapatan bilang panganay? Suriin po natin ang dahilan. Dahil somehow ay meron po sa buhay natin, merong katangian ni Esau at katangian ni Jacob sa ating buhay. At kung sakaling makita natin, ganyan-ganyan ako, and let's come to the Lord, and let's confess our sins. Let God transform us.
So let us see, why did it happen? What are the conditions? Pakilagyan mo nga ng dayan. What are the conditions that resulted to a bad bargain? I have here 5 reasons na aking naobserbahan in the text we read. Number 1, there was an absence of proper home training. Kawalan ng wastong pagsasanay sa tahanan. Every chaos that we observe on the streets, it has its roots in the home. Ang bawat kaguluhang nakikita natin sa lansangan, yan po ay nagmula sa tahanan. Pakinggan po ninyo. Esau and Jacob came from the same father and mother, yet very dissimilar. Iisa lang po ang kanilang ama at ina. Isa lang kanilang mga magulang. Pero pag inyong pinagmasdan ang buhay ng dalawa, magkaibang magkaiba sa pag-uugali at sa kanila pong mga gawi. Look at Genesis chapter 25, verse 27 and to 29. And the boys grew, and that is inevitable. Pag nagkaanak tayo, sooner or later, they will grow up. And listen very carefully. Do not allow your children to grow up without proper home training. Huwag ho silang magsilaki. Naalala ko po, may kapitbahay kami na nakakalaro ko sa basketball dati, dyan sa may Fort Santiago. Ang laki-laki niya, ang laki-laki ng katawan, ang bigat-bigat niya, pero sabi nga ng mga kapitbahay namin, walang laman ang ulo. Napakahirap mga kasama ng ating mga anak, they grew up pero walang training. And Esau was a cunning hunter and a man of the field. Jacob was a plain man dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. And Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. May ilang bagay po na nais kong makita po ninyo sa bagay pong ito. Number 1, Esau, a comparison between the two. Esau was a skilled hunter, while Jacob was a plain and simple man. Si Esau po ay isang mangangaso. Hindi ordinaryong mangangaso, magaling mangaso. Alam po ninyo, ang mga Amerikano, mahilig po sila sa hunting. At kanilang sinasabi, mahirap mag-hunt. Kung minsan, inaabot sila ng ilang araw, naghihintay. Pero, alam niyo po, sabi nila, ang mga deer, ang usa, malayo pa lamang, matalas ang kanilang paningin, lalo na ang kanilang pangamoy. And the Bible says, Esau was a skilled hunter, but Jacob was, what was he like? Sabi ng Bible, Jacob was a plain and simple man. Pangalawa ho, Jacob was a man of the outdoors. Kasi nga, hunter po siya eh. Jacob was so domesticated, dwelling in tents. Si Esau po ay, he loves the outdoors. Hindi mo siya masusumpungan sa bahay. Pero ito namang si Jacob, lagi lamang po siyang nasa bahay. Ikatlo, Esau was favored by his father, Isaac, because of his venison, while Jacob was loved by his mother, Rebekah. And here is now the bad thing. Verse 28, and Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. Now, I want you to notice, eto po nakakabigla eh. Kung hindi po ninyo mga kasama nakita ang kamalian na sinabi ng Biblia, si Isaac ang tatay, mahal niya si Esau dahil sa kanyang mga sa karne ng usa, venison po ang tawag dyan. Samantala, si Rebekah, ang nanay naman, ang kanya namang mahal ay si Jacob. Can you see a problem sa ganito pong setup? Can you imagine? Each parent love a different son.
Now that is troubling to me. Yan po ay nakagugulo sa akin na sabihin ng Biblia, Isaac loved Esau and Rebekah loved Jacob. Its parents loved a different son. Each parent had a favorite son. Ang bawat isa sa kanila ay mayroong paboritong anak. Each parent was set to achieve his happiness at the cost of sacrificing the future of his child. Alam mo ninyo, what was primary, pangunahin sa puso ni Isaac at ni Rebekah ay ang kanilang personal happiness. Hindi ang kinabukasan ng kanilang mga anak. That's the reason why its parents spent time with only one son. Bawat isa sa mga magulang na ito, sila'y gumugugo lamang ng panahon sa isa sa kanilang dalawang anak. Si Isaac kay Esau, si Rebekah kay Jacob. Instead of the two sons enjoying the collaborating and complementing presence of both parents. Now listen carefully. Someone should have told Isaac, Isaac, you have two sons and not only Esau. Rebekah, you have two sons and not only Jacob. Can you imagine? Each parent only spent time with only one son instead of their two sons enjoying their collaborating, yung kanilang pagtutulong-tulong at complementing presence ng mga magulang. Hindi ho po pwede. Kaya nga, alam niyo po, si Earl, I love this young man. You know why? Because the Lord loves him. God loves the fatherless. And hindi man alam ni Earl, but I have always prayed for him that God would guide him, that God would protect him. One time, sinabihan ko sa kanya, I'll take the place of your father in terms of protection and guidance. Kawawa ho, pag nawalan ka ng magulang. Pero hindi ba, buhay naman ang mga magulang ni Esau at ni Jacob. But the two are not enjoying the collaborating and complementing presence of their parents. It's just one parent to one son. It should have been the father and the mother to their two sons. And I would call these two parents as competing parents. Ito pong dalawang ito, mga kasama, ay mga nagpapaligsahang mga magulang. This is bad. Alam mo ninyo, mga magulang, if you begin to court the love and affection of your child, at gusto mong ipakita, I'm better than your dad, sabi ng nanay. Sabi naman ng tatay, dito ka lang sa akin, anak. Ako bahala. Yung mami mo, hindi nakakaintindihan. Are you not destroying the future of your child? Competing parents. Listen to this. Competing parents are powder keg for division in the family. Yan po ay isang pulbura na at any time ay magwawasak sa pagkakaisa ng magkakapatid at sila ay maglalaban-laban. It's a powder keg for division in the family. Competing parents produce hostile rivalry among siblings. Pag hindi ho kayo nagkakasundo, nagpapagalingan ang mga magulang, ama't ina sa mata ng kanilang mga anak, alam nyo ano ang ginagawa natin? Ano ang pinuproduce natin? Yun hong magkakaaway, magkakaribal na magkakapatid. Listen very carefully, siblings. Si Jem at si Jelly ay hindi magkaribal. Si Alexis at si Jordans ay hindi magkalaban. But you know what? In a very
unintentional way, because of competing parents, itong ganitong mga magulang ay nagpuproduce ng hostile rivalry among siblings. Nagtataka ngayon tayo, bakit din nagkakasundo yung aking mga anak? Minsan po, narinig ko si Den, nag-uusap sila nila Ira. Sabi nila, ang alam ko, ako ang paborito ni Daddy. And I was alarmed. I corrected myself. Now, wala pong ganong intensyon, pero yun ang dating sa bata. Alam po ninyo, ang testimony ng bata in the courts of law, mabigat po yan. Kasi ang bata, mga kasama, ay nagsasabi ng totoo. Unless, i-manipulate ng mga matatanda. Ang katotohanan, mga kasama, ang mga bata ay reflection nating mga magulang. And I have to correct myself. I may say, I don't have any intention na sabihin ko ang paborito ko si Den. Pero yun ang dating sa aking anak. Alam niyo mga magulang, sino bang magulang dito ang umamin na may favorite kayo? Wala. Pero tanungin ninyo ang inyong mga anak. Yung paborito ninyo ngingisi-ngisi. At yun namang hindi ninyo paborito, iiling-iling. Competing parents produce hostile rivalry among siblings. And competing parents cannot provide proper character training. Alam nyo, yung mga nagpapaligsahang magulang, hindi ho nila kayang magkaloob ng tamang pagsasanay sa pagkatao. Yung training of the heart. Walang disiplina. You know why? Because mismo ang mga magulang ay may problema. When I read this verse, Isaac loved Esau, and Rebekah loved Jacob. There is a deep problem in the family. Have you ever recognized this in your family? Alam po ninyo, parents, the father and the mother must collaborate and complement each other in providing training for the children. Sa ano pong itinuturo ng Bible? Ito pong tinuturo ng Bible. Parents, meaning both the father and the mother, must teach God's word and enforce it with loving discipline consistently throughout the child's upbringing. Mga magulang, turuan natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos at ating ipatupad ito sa pamamagitan ng pagdidisiplina, masipag at may pag-ibig na pagdidisiplina habang atin silang pinalalaki. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. There are 3 things under this point na gusto ko pong makita nating lahat mga kasama na tungkulin ng mga magulang. Number 1, teach your children the Word of God. Turuan natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos. Hindi po ako nagmamayabang, pero I made a commitment sa sarili ko para sa aking apo. Every time na makikita kong aking apo, I'm going to pray for my granddaughter. And I'm going to share something. Sabihin niyo, hindi pa nakakaunawa yan, Pastor, it's okay. But I'm going to expose her to the Word of God. I pray for her, I pray for Sophia, I pray for the parents. Sa tuwing ipinagpipray ko ang aking apo, ipinagpipray ko si Pastor Josh at si Den. Alam niyo bakit? Pagpalpak ang magulang, palpak ang mga anak. Gusto nating maging matagumpay, itong tungkulin natin, turuan natin sila ng salita ng Diyos. Look at Deuteronomy chapter 6, 5 to 8. Sabi rito ng Panginoon, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Ito po ang dakilang utos ng Diyos. Ang sumunod, ang isa pang dakilang utos, love thy neighbor as thyself. Pero may bagong utos ang ating Panginoon, love one another as I have loved you. Mahalin ninyo ang isa't isa kung paano ko kayo minahal. Ang lumang utos, mahalin ninyo ang inyong kapwa kung paano ninyo minamahal ang inyong sarili. But look at Deuteronomy chapter 6, verse 6. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. Parents,
yung utos ng Diyos na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kalakasan. There is no other person na mamahalin natin. Ang utos na ito, sabi ng Panginoong Diyos, shall be in your heart. Are you listening? I just hope no one is sitting there na hindi naman nakikinig. I want you to be an active listener. You debate with yourself. You debate me in your mind. You argue with the Word of God for you to understand it. Alam niyo mga kasama, kaya maraming di lumalago, hindi naman nakikinig eh. Makinig kayo. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Kaya sabi dito, shall be in your heart. Pag nasa puso nyo na, verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Ituro ninyo ito sa kanila, sa inyong mga anak ng may sipag, hindi tamad, na may sipag. And shall talk of them when thou sittest in thine house. Sasabihin nyo ito, magkukwento kayo pag nakaupo kayo sa inyong bahay. When thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between them. Na kanilang marinig at makita ang salita ng Diyos. Teach them the Word of God. That's how we provide proper home training, proper character training. We give them the Word of God. Alam niyo, ito po yan eh. What is amazing about the Word of God? Ang salita ng Diyos is very powerful. At ang salita ng Diyos ay lagi pong sinasamahan ng Holy Spirit. Whenever the Word of God is being preached or shared, kasama dyan ng Holy Spirit. At ang salita ng Diyos does not only inform, does not only entertain, it's actually transform that person na nakarinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, teach your children the Word of God. Pangalawa, reprove and correct your children. Ipakita ninyong mali ng inyong mga anak. Halimbawa, ito yung salita ng Diyos, hindi nila sinunod. Don't just be silent. Huwag kayong manahimik, okay lang yan. Kaya ang parenting is not for the lazy. Pag ikaw ay tamad, kinakailangan you have the Word of God, parang hawak mo yung blueprint eh. Yung mga karpintero, yung mason, mali-mali na ginagawa, wala na sa plano. Anong sasabihin mo? Ikaw ang engineer. Sasabihin mo ba, okay lang yan? No. Ipasisira mo yan. Mali yan, wala yan sa plano. Ganon din po sa salita, pagdating sa pagtuturo sa ating mga anak, we have the Word of God. And if our children are not walking according to
child is shame. Ang pamalo spoiled yung ating mga anak. Alam po ba ninyo? Sakit sa ulo yan. Pag hindi tinuruan ng mga pastor at ng nanay. Kasi exposed sila sa authority. Ang tingin nila, ang tatay ko, ang pastor dito. Siga din ako. Siga ang pastor. Hindi naman, alam niyo, hindi dapat siga ang pastor. Pero dapat disiplinahin. Alam niyo, may mga bata spoiled eh. Ang spoiled na bata, hindi nakauunawa. Ng mga kabataan pa nila Jeremy, nila Joshua, meron ako napapagalitan ng mga kabataan na hindi na-train. Nasa bundok ho kami, matutulog kami, wala naman kami sa bahay. Tapos magsasabi sa akin, Pastor, wala po bang unan? Bay, nasa bundok tayo, maghahanap ka ng unan. Kakain kami, magsasabi, walang kutsara, hindi na kami pwede, maghugas ka. Alam niyo, spoiled na bata, hindi marunong mag-adjust. Ang spoiled na bata, ang mga tao sa paligid ang nag-a-adjust. Huwag ganoon, mga kabataan. Huwag kang magpa-importante. Alam niyo anong problema doon? Training. Proverbs 13 verse 14. He that spareth his rod hateth his son. In other words, siyang nagkakait ng pamalo. Hindi niya pinapalo ang kanyang anak. Galit siya sa kanyang anak. Pero anong sinasabi ng sanglibutan? Ay, hindi ko papaluin ng anak ko kasi love ko yan eh. As far as the Bible is concerned, as far as God's Word is concerned, isa po sa gamit sa pagsusupil o sa pagdidisiplina ay ang pamalo. Pero tandaan ninyo mga tatay, mga nanay, huwag kayong mamalo dahil nagsusugal kayo, humingi ng piso, na istorbo kayo, na humingi ng piso o ng 5 piso o 10 piso na talo kayo, galit na galit kayo sa inyong anak. That is an abuse of authority. Magdisiplina ho tayo for right reasons. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Pero kung mahal mo ang iyong anak, bata pa lamang, tinuturuan mo na yan. Ang iniisip ko lagi, pagdating sa mga bata, 2 lamang kami na bumuo ng bata. Kalahati sa ugali ng aking mga anak, tinatanggap ko sa akin. Kalahati naman sa nanay. Pero alam niyo, hindi naman po accurate yan. At sinasabi ko lamang po yan para at least meron akong clue kung ano ang ugali, magiging ugali ng aking mga anak. Nakikita kong aking apo, grabe kong umiyak. Grabe kong umiyak. Pag siya umiyak, talagang namumuwersa talaga yung kanyang legs, yung kanyang paa, yung kanyang bibig, yung kanyang dila. Makikita mo that she's really expressing herself. Kaya lagi kong sinasabihan si Diyos at si Den, meron na kayong clue kung magiging ano ang batang ito. Kaya maaga pa lamang tuturuan mo na yan. Sa aking palagay naman, si Joshua will provide his daughter good spiritual leadership. I think Dan will also do the same.
Pero kung minsan kasi ang babae mas malambot. Pero tayo mga lalaki, bagamat tayo ang leader, hindi absolute ang ating leadership ha. Mga tatay, mga husbands, hindi ko pasusunurin si Mariel kahit mali ako. Yan ang isang bagay na alam palagay ko ni Mariel na hindi ko ipagpipilitan ang gusto ko kahit mali ako. Dahil ang unang patakaran, magpasakop tayo kung ano ang tama at mabuti. If I'm going to insist, ang gusto ko, ang naisip ko, even though sinasabi ni Mariel, ito ang tama. And I insist on what I think, yung gusto ko, that is an abuse of authority. Because ang ating authority to lead mga lalaki is not absolute. Nakadepende yan yung ating leadership, yung ating headship. Yung sinabi ni Paul na ang ama ni Kristo ay ang ulo ni Kristo ay ang ama, ang ulo ng lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki, ang husband. Sa anong ibig sabihin? Mayroong structure of authority na itinalaga ang Diyos. Si Kristo ay nagpapasakop sa ama, at ang husband, ang father, ay dapat nagpapasakop sa kay Kristo. At pag nagpapasakop tayo kay Kristo, tayo ay mga followers of Jesus Christ, then we can say to our wives, our spouses, sa ating mga anak, follow me because I am following Christ. But if I am not following Christ, I should not have the confidence na sabihin ko, sunod kayo sa akin. I'm disobedient to Christ. Anong susundin ng aking pamilya sa akin if I am not following Christ? Are you listening? Nakita ho ninyo na the head of Christ is the Father, the head of the husband is Christ, and the head of the wife is the husband. Kung ang husband hindi nagpasakop sa ating Panginoon, mga kasama, hindi natin pwedeng pasundin ang ating asawa. Kailangan muna tayong magsisi, kailangan tayong magbago upang tama ang susundin sa atin. I hope it is clear to us. Proverbs 19 verse 18, chasten thy son while there is hope. You know why? Reading between the line. Disiplinahin mo ang iyong anak habang may panahon pa. Darating mo ang panahon, wala nang panahon. Laging sinasabi ng lola ko na waray, balong, tinuturuan ka at dinidisiplina ka habang bata pa. Sapagkat kagaya ng isang puno, pag ang isang puno ay full-grown matanda na at yan ay liko ang sanga, mahirap nang ituwid yan. Baka pag itinuwid mo yan, matigas na. At baka kakapilit mo, mabali pa. Kaya, pinaliliwanag ng aking lola, kagaya ka ng isang puno, habang bata pa, dapat kang ituwid. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Drama lang po yan eh. Marami pong iyak, drama lamang. Ako nga ho, dati pag pinapalo, hindi pa lumalapat yung pamalo sa akin, umiyak na ako ng kalakas-lakas eh. Obvious ba? Na drama lang yung pag-iyak. Let not thy soul spare for his crying. Proverbs 22 verse 15. Here is what the Bible says. Alam niyo, ang Bible po is a very good source for anthropology, the study of human nature. Ito po sabi ng Bible, foolishness is bound in the heart of a child. In other words, likas sa bata na mayroong kalokohan sa puso. Pero ano pong papalayas nito? But the rod of correction shall drive it from him. Kagabi ho, hindi ako makatulog eh. Garo natulog ako past 1:30. And I saw photos ng mga young people.
Ngayon sila yung mga matatanda na. Malapit na mag-asawa. Nakita ko doon si Junior. Nakita ko si Luit. Nakita ko si Lucky. Nakita ko si Joy. Nakita ko yung apo ni Sister Ligaya, yung panganay ni Rhoda. Marami ako nakita ng mga bata na wala na ron. Where are they now? Have they received proper training in the home? Proverbs 29:15 and 17. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Correct thy son, and he shall give thee rest. Ituwid mo ang iyong anak. Alam mo ninyo mga kasama, mga kabataan nakakapagod, nasaway ng saway. Alam mo ninyo mga kapatid, isang kapahingahan ko bilang ama, na pag ang aking mga anak ay umalis na sa aming bahay, o di kaya sila'y naglakbay, may pinuntahan, kapahingahan para sa akin, na maisip ko ang aking mga anak ay gagawa ng tama, lalakad sa matuwid na daan, hindi sila gagawa ng kasamaan, sila'y gagawa ng katuwiran. Pero kung ang ating mga anak ay hindi naligtas at hindi naturuan, sa tuwing sila ay umaalis ng bahay, nangangamba tayo, saan na naman kaya ang aking anak? Sino na naman kaya ang kasama? Naglasing na naman at mababalitaan mo na nabugbog, nasaktan, o di kaya nakulong. Ang pinakamasakit, mabalitaan mo, patay na ang aking anak. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. And this is, bahagi ito ng aking pangarap, ng aking mga anak, magbigay ng kapahingahan sa akin at kasiyahan sa aking kaluluwa. Pero ang anak na masuwayin, ang anak na hindi gumagawa ng matuwid, ang anak na pinipili ang kasamaan, ang anak na masuwayin, kapaguran ng magulang. Hindi lamang kapaguran, kahihiyan, not a delight, kundi kahihiyan ng magulang. I put here an important note. If children are not properly trained, they will enter the arena of life lacking wisdom, discretion, and understanding. Pag hindi natin sinanay ang ating mga anak, papasok sila sa labanan ng buhay na walang karunungan, na hindi alam ano ang dapat gawin sa tamang lugar o sa bawat lugar at sa bawat panahong kalalagyan niya. That yan po discretion at wala siyang pangunawa. Alam mo ninyo, kahit bata ngayon, I'm telling you, I am watching every young man, every boy, and every child. I know kung sino ang hindi nakikinig. Alam niyo, pag di kayo nakikinig, it is because wala kang karunungan at wala kang pangunawa. Hindi tayo nangangaral dito just for the sake of preaching. It is for your own good. It is that your life will be well. Kaya pag ang bata hindi nasanay ng tama, papasok sila sa labanan ng buhay na walang kaalaman, na walang karunungan, na walang kakayahang humatol, discretion, at walang pangunawa. Papayag ba kayo? Your first responsibility, parents, are your children. Alam mo ninyo, I have said this over and over again, there is no substitute for success in the home. Wala hong ipapalit tayo sa tagumpay sa loob ng ating pamilya. Tagumpay sa ating mga anak. Alam ho ninyo, I would never consider myself a successful person if I failed as a husband
and a father. Kaya to be honest, the greatest compliment na one of the great compliments na akin pong para sa akin, hindi naman sa ibang tao. My children, my family. Bakit? Because they know me. Well, nakikita ng ibang pastor, ako yung nagpipreach, ako yung Seven. They don't know ano ako pag nasa loob ng aming bahay. Let me go to number 2. That's the first reason because why there is a bad bargain. Number 1 reason, absence of proper home training. Number 2 is a weak will lead to a bad bargain. Mahinang kalooban. Ang personality po ay mayroon 3 sangkap. Okay? Are you listening? Tatanungin ko ho kayo kung nakikinig kayo. Ang personality ay binubuo ng intellect, emotion, and will. Ano yung intellect? Isip. Ano nilalagay mo sa isip mo? Yung hindi nakikinig, wala talagang inilalagay sa isip yan. Asahan po ninyo, ang taong nakikinig tumatalino, sa makatuwid, ang taong hindi nakikinig na bobo, magiging bobo. Pangalawa, emotion, yung damdamin. At pangatlo, ang kalooban. Ang kalooban po, ito na po yung tibay ng ating pagkatao. Ito na po yung nagpapasya. Ito yung nagsasabing hindi at oo. Ito yung pumapayag at hindi pumapayag. That's the will. Now look at verse 30. And Jesus said to Jacob, nagluluto po. Galing sa pangangaso itong si Jacob, si Iso, pagdating niya, naamoy niya na nagluluto ng nilagang baka o usa itong kanyang kapatid na si Jacob. Verse number 30. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Tingnan po ninyo, ako'y nang lulupaypay, mahihimatay na ako. Therefore was his name called Edom. Here's the second reason kung bakit nagkaroon ng bad bargain. A weak will leads to a bad bargain. Yung mahinang kalooban, mahinang pagpapasya, yung walang paninindigang si Iso, kaya ang nangyari mga kasama, pumasok siya sa isang masama, one-sided, disadvantageous, and very unfavorable and regrettable transaction with his brother Jacob. What is a weak-willed person? Let's describe a weak-willed person. A weak-willed person lacks the strength of purpose and is easily swayed by others or their own impulses. Ang isang tao na mahina ang kalooban ay isang tao na walang lakas ang kanyang layunin. Hindi niya anong layunin. Halimbawa, estudyante ka. Bakit ka estudyante? Bakit ka pumapasok? Ang estudyante ay hindi lamang pumapasok, siya'y pumapasok para mag-aral. At tuwing uuwi siya na hindi niya naunawaan ang lesson, anong pakiramdam mo na hindi mo naintindihan ang lesson? You should not be happy. At hindi ka titigil, I must understand the lesson. I must know the lesson. But you know, here's the problem. Maraming kabataan, kahit hindi lang kabataan, pati mga magulang, they don't know the purpose of life. A weak-willed person lacks the strength of purpose. At because you lack that strength of purpose, madali kang mapigilan, madali kang maisway, maitulak ng ibang tao, o di kaya ng iyong pakiramdam, ng iyong impulses, kagaya ng hunger na naranasan ni Iso. Weak-willed person.
instructed. Ang pakiramdam ko, pagod ako. I have just too much study. I have too much preaching and teaching the past several months, and I'm just too tired. But you know what? I couldn't just say, Ira, Reden, kayo na lang mag-preach. I need to have a strong determination to stay the course even when difficulties come. Even the interest is gone. I must have the determination. Thirdly, a weak-willed person is self-contradictory. Sarili niya, kanyang sinasalungat. Ano ibig ko pong sabihin ng self-contradictory? Baliw po yun, di ba? Kabaliwan po yun. Yung kinukontra mo sarili mo. Kaya alam ninyo mga magulang, make it clear to your children kung ano ang tama at mabuti. Make it clear to them. Halimbawa, nung isang araw, I confronted Julian and Judian. Sabi ko, you are not reading, particularly the Bible. I confronted some of you yesterday. We've been praying, pero you don't have a list of your prayer request. What is the meaning of this? Wala kang problema? Asahan mo, kung wala kang problema, God will send problems to you so that you will learn to pray. God is pleased when we pray because prayer is one of the best manifestations of our faith. A weak-willed person is self-contradictory. Alam niyo, isang bagay po, I mean what I say. I say what I mean what I say. Hindi ho ako nagbibitaw ng salita. Sagana ang akin mga kasama na hindi ko tinututuo. Kung mayroon man akong pangako, it may take some time bago mangyari, pero hindi ko lilimutin yan sapagkat ang taong mabuti at tapat tumutupad ng binitawan niyang salita. Kaya po, maingat dapat ako magsalita. I should think first. Yan naman ang tama. Think first before you open your mouth. Listen. Anong halimbawa that a person is self-contradictory? Look at this. He knows what is right and what is good, but he does the opposite. Alam niya, anong tama at mabuti, pero ang ginagawa niya yung kabaliktaran. Yan ang weak-willed person. And Esau was a weak-willed person. Ang tawag naman po ng Bible sa weak-willed person, ayun pong James 1 verse 8. Nakalagay po rito, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang tao na nagdadalawang isip, vacillating in English, pabago-bago, he is unstable in all his ways. Masama bang magbago? May kasabihan po, only fools do not change their mind. Kung nakita mo, mali ang iyong pinili. Ito mga kabataan, makinig kayo ng maigi. Makinig kayo ng maigi. Kayong mga mangliligaw, kagaya ni Shannon, kagaya ni Earl, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ng maigi ang mapapangasawa ninyo. Pag-aralan ninyo ang kanilang pamilya. At of course, be the best man for that lady. Are you listening? Alam niyo, tunay na pag-ibig. Be the best man for that lady. Don't demand, ay gusto ko tapat, hindi ka naman tapat. Masipag, tamad ka naman. Hindi ganun. Hindi ganun ang tama sa Kristiyano. Bago kayo mangligaw, ipinag-pray ninyo, humingi kayo ng payo sa inyong magulang, humingi kayo ng payo sa inyong pastor, pinag-aralan ninyo ng maigi. Maniwala kayo sa akin. You better learn to listen.
Lalo na mga babae. Minsan ang mga babae ay may iniisip, kaya kong baguhin yung mapapangasawa ko. Hey! How dare you say that? Only Christ can change a person. Minsan ganun yung sinasabi ng mga lalaki. Tingnan ko lang kung hindi yan sumunod. Dadaanan ko, patitikimin ko ng kamao ko yan. Hindi magbabago, lalo lang magagalit sa iyo. Only Christ can change your spouse. A double-minded man is unstable in all his ways. Pag weak-willed yan, mga kasama, listen, that could not be a person you can depend on. Luke 6:46, look at what Christ said here. And why call ye me Lord, Lord? Ba't niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Pag sinabi natin Panginoon si Kristo, dapat pinaglilingkuran siya. Dapat sinusunod siya. Pero sinabi dito ng point, and do not the things which I say. That is self-contradiction. You are doing the opposite of what you are saying. Sinabi mo, Lord, Lord, pero hindi mo ginagawa ang aking mga salita wika ng ating Panginoon. And here is the last one about a weak-willed person. A weak-willed person is an easy target. Nang dumating si Esau, naamoy niya yung niluluto na yung kanyang kapatid, sabi niya, bigyan mo ako ng pagkain, ako'y mahihimatay na sa pagod. And that was actually a hint for Jacob na labangan ng kanyang kuya. Nakita niya ang kanyang kuya is an easy target. When Jacob saw his vacillating character, he immediately offered a bad bargain. And what is the bad bargain? Yung pabago-bago, mahina niyang pagkatao na makita ni Jacob, nag-offer agad siya ng isang masamang alok. Ano po yun? 1 meal for Esau's birthright. Isang mangkok na nilagang usa, karne ng usa, para sa kanyang karapatan bilang panganay. That's the second one. A weak will leads to a bad bargain. And number 3, lack of understanding of what is important. Kakulangan ng pangunawa kung ano ang mahalaga. Naintindihan po ba natin kung anong mahalaga? Genesis 25:31 and 32. Sabi ni Jacob in verse 31, and Jacob said, sell me this day thy birthright. Ipagbili mo sa akin sa araw na ito ang karapatan mong bilang panganay. Tingnan yung sagot ni Esau. Look at how weak-willed he was. And Esau said, behold, I am at the point to die. Jesus Christ did not eat for 40 days. And I doubt if he did not eat for the last 3 meals. Pagpalagay na natin, ng aso, 3 beses siyang hindi nakakain. He will not yet die. Pero anong sabi niya? And Esau said, behold, I am at the point of, nasa punto na ako na mamatay. What profit shall this birthright do to me? Anong pakinabang nitong karapatan ng pagiging panganay sa akin? Can you see that he lacks understanding of what is important? What is the importance of the birthright? Tingnan po natin ngayon. Ano bang kahalagahan ng birthright? Number 1, birthright is honor. Ang karapatan ng isang panganay ay karangalan. Look at Genesis 49 verse number 3. Sinabi dito, Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power. Alam niyo, ang pagiging panganay, karangalan po yan. Pangalawa,
ang pagiging panganay is leadership. The firstborn became the head of the family, taking over the leadership and spiritual guidance once, hindi ko na ilagay, the father dies. Pag namatay na po ang tatay, sino na mamumuno sa pamilya? Ang anak na lalaking panganay. At pangatlo, birthright means double portion of inheritance. Ang mana ng isang panganay ay doble kumpara sa ibang mga anak. Yan po yung mababasa natin in Deuteronomy 21 verse 17, but he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him what? Ano po yung karapatan ng firstborn? By giving him a double portion of all that he hath. Double portion, a double inheritance. For he is the beginning of his strength. At sinabi dito, the right of the firstborn is his. And here is Esau. Ipagpapalit niya ang kanyang birthright na ang kapalit isang mangkok na pagkain. Yan po ang ibig kong sabihin, mga kasama, lack of understanding of what is important. Kakulangan ng pangunawa kung ano ang importante. Now let me ask this question. How many of us had led lives like that of Esau? Ilan sa atin ang ganito kay Esau? Na hindi natin naintindihan ang mahalaga, pinili na ating isinuko o itinakwil ang mahalaga, ang kinuha natin yung walang halagang bagay. Ilan sa atin ang ganyan? Halimbawa po, we had not understood the importance of God in our lives. Bakit sinasabi ng Bible na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness? You know why? Because first of all, God should be the first. He is the most important person. I could not love Mariel more than I love Jesus. I could not love my children more than I love Jesus Christ. Why? Because He's the most important person. He's more important than your work. Ako'y nangamba kay Jordan sa tuwing kukumustahin ko siya, yayayain ko siya, sabi niya, may OJT po ako, pastor, may ganito po ako. Sabi ko, sa loob-loob ko, Jordans, sabi ko, ba't ito si Jordans? Wala man na nagsabi, gagawan ko po ng paraan, pastor, na makararating po ako. We had not understood the importance of God in our lives. Look at Jeremiah 2 verse 13. Tingnan po ninyo ang reklamo ng Diyos sa kanyang bayan. For my people have committed two evils. Ang aking bayan gumawa ng dalawang masama. Alam ng Diyos ang ating mga masamang ginawa eh. Pero ang mga Israelita, hindi nila kinukonsider ito. Ito po ang masamang ginawa. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Two evils na kanilang ginawa. What are the two evils committed by God's people? Number one, they have forsaken God, who is the fountain of living water. They abandoned God. Inabandona nila. Iniwan nila ang Diyos na siya ang bukal ng buhay na tubig. Ito pa masama. They have hewed crack water containers. Nag-ukit sila ng mga butas na banga na hindi kayang maghawa o humawak o hindi mo kayang mag-imbak ng tubig sa loob ng mga basag na banga. You had not understood the importance of God in our lives, do you? Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba kahalagahan ng panalangin? Naintindihan mo ba yung pagsamba? Kahapon sinabi ko, lahat ng bagay titigil dahil lamang sa pananalangin. Pero kung sa buhay ninyo, hindi nyo maitigil ang inyong ginagawa para sa panalangin, you are contradicting what the Bible says.
Ikalawa ho, we had chosen and loved the world over the Lord. Pinili natin at mas minahal natin ang sanglibutan kaysa sa Panginoon. Love not the world, neither the things that are in the world. Huwag ninyong mahalin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Listen, don't you ever entertain unsaved suitors. Alam nyo, hindi na dapat tayo nag-aaway dyan eh. Dapat alam natin, ipinagbabawal ng Diyos yan. Hindi ho ako kailanman magbibigay ng permiso, okay lang yan. Hindi okay yan. Kasi napaka-clear ng Bible. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. James chapter 4 verse 4, ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Kaya mag-ingat ho tayo. Pag may nagtatanong po sa atin, give them the word. Now listen, if you give an advice and it cannot be supported, and you cannot support it with a clear teaching, with a clear word of God, huwag ka magbigay ng payo. Ang kailangang ipayo natin, salita ng Diyos. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Alam niyo nasa sanglibutan? Pita ng laman, yung gusto ng laman. Pita ng mata, yung gusto ng mata. At kayabangan. Ang lahat ng ito hindi galing sa Ama, kundi sa sanglibutan. And tandaan natin, kung ang sanglibutan ng ating mamahalin, ito ang kasasadlakan ng sanglibutan. And the world passeth away. Mapaparam ang sanglibutan at ang pagnanasa nito. But he that doeth the will of God abideth forever. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananatili o mabubuhay ng walang hanggan. We had chosen and loved the world over the Lord. Isa pa ho, we had neglected our soul and spirit to satisfy the flesh. Pinabayaan natin ang ating kaluluwa at spirito, the immaterial part ng ating buhay, at pinukusan lamang natin yung ating katawan. Alam mo ninyo, ang isang kinalulungkot ko po, marami ho, akong nakita mga Kristiyano na iiyak, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig, walang pambili ng bigas. Pero tanungin nyo sila, ilang buwan na kayong hindi nagsisimba? Taon na. Wow. You worried so much about the flesh at the cost of neglecting your soul and spirit. Hindi mo alam anong mahalaga. Romans 13:14. But put ye on the Lord Jesus Christ. Isuot ninyo ang Panginoong Kristo and make no provision for the flesh. Huwag kayong magbigay ng supply para sa laman. Halimbawa, hindi ka pagpapalain ng Diyos nang gagawin mo, hindi ka pagpapalain ng sasakyan nang gagawin mo kung sino-sino ng babae sasakay mo sa sasakyan. God will not supply you with a vehicle. Sinjere ni Jake, yung video ng 3 kabataan na tumakas sa eskwela, akala ng mga magulang na sa eskwela, nagmotor, ayun, sumalpok. Patay agad ang 2 babae. Alam niyo, ang masuwayin, madali talagang mamatay. Maniwala kayo. Ang masuwayin, magulo ang buhay. Ang masuwayin, sinungaling. Ang masuwayin, kapos lagi sa buhay. Ang masuwayin, namumuhay ng mapanganib na buhay.
We had given much. Can you go to the last point under this fourth point? We have given much to the things of the world. Much time, rather. We have given much time to the things of the world than the Word of God. Kaya nga, nung isang araw, I check on the young ladies we have in our home. You are not reading your Bible. Pero laging hawak ang cellphone. But you are not reading your Bible. Alam ho ninyo, ang iniiwasan ko po, kahit sa aming mga pastor, ang lagi kong issue sa mga pastor ngayon, yung pretentiousness. Yung mga pagkukunwari. Sumisigaw-sigaw ka sa pulpito, pinag-aralan mo ba yung sinisigaw mo? Alam nyo, kasi madaling mangaral eh. Sa totoo lamang, pag tamad kang mag-aral, pwede ka pa rin mangaral. Basta yung maalala mo lang, may pasigaw-sigaw ka, maglingkod sa Diyos, magsisi sa kasalanan. But have you ever, pero pag in-outline mo, walang organization, walang congruity, walang direksyon ng pangangaral. Why? Because you are just pretending. As a matter of principle, you should not preach if you have not studied. We have given much time to the things of the world than the Word of God. Ang pinagpalang tao ayon sa Psalm 1 verse 2 and 3, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Nakita ni Pastor Joshua Ira na nag-aaral. Sabi ni Joshua, kung ganyan mag-aaral ang mga pastor, ang gagaling ng mga pastor. And I saw that. Pero alam ho ninyo mga kasama, if we are only sensitive to the guidance of the Holy Spirit, hindi mo kinakailangang dumating sa school of law or college of law para matutunan mong mag-aral. Alam po ninyo, a week before I entered the school of law, alam niyo, sinabi ko sa Panginoon, ang college of law will not make me an intelligent person. Ikaw ang gagawa sa akin na ako'y matalino. Kung mayroon akong talino galing sa inyo, hindi dahil sa pagpasok ko sa college of law. Ay tunay namang mahirap mag-aral ng law. Pero it's worth. I mean, pangit naman yung mga abogadong, alam po ninyo, ignorance of the law is a ground for disbarment. Yung alisan ka ng lisensya sa pag-abogado, pag ignorante ka sa batas, abogado ka, ignorante ka sa batas. I'll go to the last point. Last na po ito. Lack of spiritual foresight. What is foresight? Foresight is the ability to think ahead. Can you go to the next line? Tapos na ako dun eh. It is thinking ahead. It is the ability to think ahead. Na pag itong ginawa ko, itong mangyayari. Ang tatay ko po laging sinasabi sa amin yan, Balong, dapat meron kang foresight. What is another meaning of foresight? Foresight is knowing the future benefits and consequences of your actions. Pag meron akong ginawa ngayon, anong benepisyo nito? Ano ang future benefits nito? Ano ang future consequence? Yung consequence mo is the negative results of your action. Siyempre, ito sa physical na lang, pag ang napangasawa mo pango, alam ba naman tatangos ang ilong yon? Ang anak mo. Di ba? Asawa mo pango, napangasawa mo pango, tapos nangarap ka sana magkaroon ako ng anak na matangos ang ilong. Eh kung pares kayong pango, lalabas talaga pango. Iyon ang genes eh. Foresight.
It is knowing the future benefits and consequences of actions. Alam niyo po, ang Bible, pag alam natin ang Bible, it gives us foresight. Halimbawa po, Galatians 6, 7, and 8. Be not deceived, God is not mocked. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi naluloko. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang itinanim ng tao, siyang kanyang aanihin. Alam niyo, isang dahilan kung bakit naisip ko ako'y dapat maging mabuting anak, masunuring anak, kasi alam ko magiging tatay ako. Hindi ko po maalala na ako'y sumagot ng balagbag sa aking mga magulang. To be honest, mga kasama, with all honesty, sa abot ng aking alaala, I could not remember a single instance na dinabugan ko ang magulang ko, na binastos ko ang aking magulang. I could not remember a single instance. Meron nung isang pagkakataon, kausap ko ang tatay ko, may problema ho ako. Kausap ko ang tatay ko sa telepono, pinagagalitan niya ako. Ang dami niyang sinasabi sa akin, at ako'y nagagalit na rin on the other end of the conversation. Pero sabi ko sa tatay ko, pa, meron po akong kakausapin, meron akong appointment, usap na lang ulit tayo. Bakit? Sinikap ko because I know I will become a father one day. In fact, I was already a father at the time. Foresight. In the case of Jacob, wala siyang foresight. Niloko niya at nilamangan niya ang kanyang kuya. Magbabayad siya. Yan pong pag-aaralan natin sa Sabado, Lord willing. Paano nagbayad si Jacob sa kanyang panglalamang, pangluloko sa kanyang kapatid? Remember this, the problem with this bad bargain, na nanglamang siya ng kanyang kapwa, wala siyang foresight that what he saw, he will reap. I'll close with a strong warning to everyone. Nakabawi po ba si Esau? Yan po ang gusto kong tanungin. Nagkamali siya, nawala ang kanyang birthright. Can you go to the last point? Nandiyan na ba kayo? Go to the last point na ako eh. Pinadala ko. Nag-text ako kay Ira. Hindi ko pala napadala. Anyway, let me bring it up. Okay, I'll just say it. Here's a strong warning. God's grace is not a license to commit sin. Huwag nating sabihin, gagawa ako ng mali. Anyway, God is gracious. God is merciful. That's not a license to commit sin. Kundi ang biyaya ng Diyos, lunas yan sa ating kamalian at sa ating mga kasalanan. Makinig ho kayo na maigi. In Esau's sale of birthright, he never regained it back. Hindi niya po nabawi yung nawalang birthright. Kaya kayong mga kabataan, paalalahanan ko kayo. Alam niyo, marami mga kabataan, bata pa ako, hindi ko muna mali kayo. Alam niyo, when I was growing up, the first time na narinig ko ang salita ng Diyos, I was 7 years old. My father was a backslidden believer. Pero mula noon, my heart was gripped. Ang puso ko ay binalot ng salita ng Diyos. Na halimbawa, doon kasi sa Palawan dati, sa Palawan Napitong Corporation, every Saturday or Sunday, meron pong film showing. Meron palabas, pelikula ni Fernando Po Jr., libre po yun. Hirap na hirap ako. Kasi lahat ng kapitbahay namin, mga kaibigan ko, nanunood sila ng sine, pero ang tatay ko, ito ang kanyang patakaran,
sasamba tayo bukas. Malayo ang ating pagsasambahan. Hindi kayo pwedeng manood kasi tatanghaliin kayong gumising. Pero maraming kabataan would say, sige na ma, sige na. Pag konsentidor ang ating mga magulang, hindi tandaan ninyo mga anak, pag konsentidor ang inyong magulang, hindi makakabuti sa inyo. I'll close with a verse. Pakilagay nga ito, Hebrews 12:17. For you know how that afterward, when he should have inherited the blessing, he was rejected. Wow! Sapagkat inyong nalalaman, pagkatapos, sa panahong dapat siya'y pagpalain na, itinakwil siya. For he found no place of repentance. Hindi na po siya nakasumpong ng lugar ng pagsisisi, though he sought it carefully with tears. Hindi na po siya pinatawad kahit na naghanap siya ng pagsisisi. Meron ho talagang panahon o pangyayari, point of no return. Yun bang pag hinakbang mo na, hindi ka na makakabalik. Pag humakbang ka na doon sa invisible line, wala nang kapatawaran. A bad bargain. A case of a bad bargain. Ganyan ba ho tayo? Think. Mag-isip po tayo mga kapatid. Let's all stand. We'll pray. Lahat ho, ng hirap na hirap makinig ngayong umaga, I'll be praying for you na baguhin kayo ng Panginoon. You know who you are. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat sa inyong mga salita na aming napag-aralan. Nanalamin po kami ngayong umaga. Somehow, meron sa amin, it might not be the complete list of negative description, pero somehow, we have in us Esau and Jacob. Dalangin ko, Diyos, that will come to you this morning. Mga magulang, tulungan niyo po ang mga magulang na maging mabuting mga magulang. Tulungan niyo po na makita namin ang aming mga sarili. Kung mahinap ang aming kalooban, mga double-minded ba kami? Lord, search our heart. Upang huwag kaming mandaya ng kapwa, umadaya ng kapwa. In Jesus' name. Nais ko po sa umagang ito, tumugon po tayo sa mensahe. Tumugon po tayo sa mensahe. Kung mayroon po tayong nakita, halimbawa, mga magulang, may pagkukulang tayo sa ating pagiging parent, just come to the Lord. I-admit natin ang ating kakulangan. Kagaya halimbawa, if we are so focused on just making ourselves happy at the expense of our children's future, maling-mali po yun eh.
o di kaya mahina ang ating kalooban, mali ang mahalaga sa atin, hindi natin alam ang tunay na mahalaga. If the Lord had spoken to your heart, just come to the altar at kausapin natin ang ating Diyos. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Baguhin niyo po kami. Tulungan niyo kaming maging mabuting ama, maging mabuting ina, ang aming mga anak ay maging maayos din. Lord, tulungan niyo po, Diyos, na sa church na ito. Makita namin ang mahalaga at pahalagahan namin ang mahalaga. Huwag namin ituring na mahalaga ang mga bagay na hindi naman mahalaga ayon sa inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng foresight. We'll always think ahead. I-bless niyo po ang mga kapatid. In Jesus' name. Amen. Mawit po tayo. Can I have a songbook, please?